Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Arito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Nasamsam ang 2 milyong halaga ng shabu at naaresto ang 2 suspect sa operasyon sa Barangay Central Poblacion, Kalilangan, Bukidnon. Arestado sa ikinasang entrapment operation ng Southern District Anti-Cybercrime Team ng PNP-ACG ang isang online seller ng text blast machine na ginagamit umano sa panlilinlang. 6 na loose firearms kusang isinukon ng mga residente sa UP Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado sa ikinasang entrapment operation ng Southern District Anti-Cybercrime Team ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang online seller na nagbebenta ng text blast machine na ginagamit umano sa mga pandoloko at panlilinlang. Yan ang balitang aking tinutukan. Basahan mo. Arestado sa entrapment operation ng mga tauhan ng Southern District Anti-Cybercrime Team ang isang online seller sa Central Bicutan, Taguig na sangkot sa pagbebenta ng text blast machine na ginagamit sa online scam. Nasabat mula sa suspect ang 11 unit ng text blast machine na galing sa mga nagsarang Pogo Hub. Sa isinagawang cyber patrolling ng mga otoridad, inaalok ng suspect ang bawat unit ng text blaster sa halagang 25,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Dahil sa naturang iligal na aktibidad, nahaharap ngayon ng suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 3846 o ang Philippine Radio Control Law na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Ito yung dating yung mga text blaster machine na ginagamit sa Pogo operation before. At nung nagsara sila, yung isang online seller ay nagkakuha rin ng paraan para magnegosyo. At ito ang kanyang binibenta ng text blaster machine. Kaya lang, sa ating pagkuha ng certification sa NTC ay wala po siya authority to possess and sell this kind of devices. Mula dito sa Kampo Krame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ng mga tauhan ng mga Tarim Municipal Police Station sa mga Tarim, Pangasinan ang top 3 municipal most wanted persons sa kasong acts of lasciviousness. Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, ibalita mo.
Arestado ang 2 lalaki sa ikinasang drug buy bus operation sa Santiago City Police sa Santiago City. Yan ang balitang ibabahagi sa atin ni Patrolwoman Wendy Rumbawa. Kulungan ang bagsak ng 2 lalaki matapos ang ikinasang anti-illegal drug buy bust operation ng Santiago City Police Station sa Barangay Mabini, Santiago City nito lamang ika-6 ng Agosto ngayong taon. Ang operasyon ay naging matagumpay kasama ang City Intelligence Unit Santiago City Police Office, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 na nagresulta sa pagkahuli ng mga suspect. Kinilala ang mga suspect na sina alias Mario at alias June, nasa hustong gulang at residente ng nabanggit na lugar. Nakuha sa mga suspect ang isang sachet na naglalaman ng white crystalline na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 3.2 gramo na nagkakahalaga ng 21,760 na po. Matapos nitong mabentahan ng isang pulis na nagpanggap na bibili ng droga, nakuha sa mga suspect ang 8 piraso ng 1,000 peso bill bilang buy bust money, isang unit ng Honda Click 125 na motorsiklo at 3 piraso ng mga telepono. Haharap ang 2 suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Wendy Rumbawa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rumbawa. Arestado ng Santa Maria Police ang isang street-level individual sa isinagawang operasyon sa Barangay Kabuuan, Santa Maria, Laguna, kung saan nasamsam ang tinatayang 176,000 halaga ng hinihinalang iligal na droga. Ibabalita yan ni Patrolwoman Mary May Sartorio. Arestado isang street-level individual sa ikinasang buy bust operation ng Santa Maria Municipal Police Station sa Barangay Kabuuan, Santa Maria, Laguna, noong ika-6 ng Agosto 2025. Kinilala ang suspect na si alias Dan, residente ng Fami, Laguna. Nakumpiska sa suspect ang 10 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 25.99 gramo at may standard drug price na aabot sa 176,732 pesos. Isang pirasong 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money, isang pirasong 1,000 peso bill, pinaghihinala ang drug money at isang coin purse. Kasalukuyang nasa custody ng Santa Maria Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang mga dokumento para sa pagsampa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, nagpapaalala si Police Colonel Jonar R. Yupio, Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, na hindi titigil ang kapulisan ng Laguna sa kanilang kampanya kontra illegal na droga. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sartorio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sartorio. Arestado ng mga tauhan ng mga Tarem Municipal Police Station sa mga Tarem, Pangasinan. Saan na? Visayas na, sir? Narito ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Nasamsam ng pulisya ang tinatayang 170,000 halaga ng hinihinalang shabu mula sa 2 drug watchlist suspect sa isinagawang operasyon sa Tagbilaran City, Bohol. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Annalyn Canoog.
Dalawang drug watch-listed individuals sa matagumpay na buy-bust operation is nagawa ng Tagbilaran City Police Station Drug Enforcement Team nitong hapon ng ika-6 na Agosto sa taong kasalukuyan sa Purok 3, Barangay Taluto, Tagbilaran City, Bohol. Ang operasyon ay pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel John Carnal Velez Cober, hepe ng Tagbilaran City Police Station sa koordinasyon ng PDEA Bohol. Kinilala ang mga suspect na si alias Tambo, 44 anyos, at ang kanyang kasamahan na si John Anthony, 18 anyos, isang estudyante at residente ng Barangay Taluto, Tagbilaran City, Bohol. Nakuha mula sa mga suspect isang small size at isang large size heat-sealed plastic sachet ng hininalang shabu na may kabuuang timbang na 25 na gramo at may standard drug price value na 170,000 pesos. Black sling bag, isang unit ng Yamaha motorcycle at buy-bust money. Kagad silang dinala sa Tagbilaran City Police Station para sa booking, dokumentasyon at pagsasampa sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay na ito ay patunay na hindi titigil ang inyong kapulisan sa pagsugpo sa iligal na droga. Sama-sama, kaya nating linisin ang Tagbilaran City. Ang operasyong ito ay patunay sa tuloy-tuloy na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga na naglalayong panatilihin ang kaayusan at kaligtasan ng pamayanan ng Tagbilaran City. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Arestado ang isang suspect matapos masabat ng mga otoridad ang tinatayang 1.7 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isang motel sa Zamboanga City. Patrolwoman Amy Jane Cortez, ibalita mo. Buy-bust operation ang isinagawa ng mga operatiba ng City Drug Enforcement Unit, Zamboanga City Police Office, katuwang ang PDEA Zamboanga City Office at City Intelligence Unit pasado alas 12 ng madaling araw nito lamang ika-7 ng Agosto taong kasalukuyan sa isang motel sa Giwan, Zamboanga City. Naaresto ang suspect na si alias Chanchan, 22 taong gulang, estudyante at residente ng Southcomb Village, Calarian, Zamboanga City. Nasabat mula sa suspect ang isang heat-sealed sachet ng hinihinalang shabu bilang buy-bust item at 4 pang sachet bilang possession items. Nakumpiska rin ang isang item ng belt bag, 1,000 piso bilang marked money at 49 na piraso ng tig-1,000 piso na may parehong serial numbers. Tinatayang nasa 250 grams ang bigat ng nakumpiskang shabu na may halagang umaabot sa 1.7 million pesos. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag napatunayan ito. Samantala, dinala naman ng mga otoridad ang ebidensya sa Zamboanga City Forensic Unit 9 para sa pagsusuri habang ang suspect ay nasa kustodiya na ng Zamboanga City Police Station 5 para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Maging mapagmatsyag at makialam, ang laban kontra iligal na droga ay laban ng bawat mamamayan. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman AG Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Arestado ang isang high-value target at isang newly identified drug suspect sa operasyon ng pulisya sa Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon, kung saan nakumpiska ang tinatayang 2 milyong halaga ng hinihinalang shabu. Ang buong detalye ibabahagi sa atin ni Patrolwoman Sara Bem Bato Malaki. Tinatayang nasa 2 million pesos halaga ng shabu ang nakumpiska sa buy-bust operation ng mga operatiba ng PDEA 10 at Kalilangan Municipal Police Station sa Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon nito lamang ika-6 ng Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Romeo Arcelia Jr., Officer in Charge, Kalilangan Municipal Police Station, ang mga naarestong suspect ay kinilalang si alias Udak, 23 taong gulang, lalaki, residente ng Nabunturan, Davao de Oro at kinilalang high-value target, si alias Samantha, 11 taong gulang, babae,
residente ng Montevista, Davao de Oro at kinilalang newly identified drug suspect. Sa ikinasang operasyon bandang alas 11:43 ng gabi ay nakumpiska mula sa mga suspect ang mga pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na 298.20 grams at may tinatayang standard drug price na 2,027,760 pesos. Isang cellphone, isang 1,000 pesos na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Vicente G. Elgar, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Saravem Batumalaki, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Batumalaki. 6 na loose firearms ang kusang isinuko ng ilang residente sa bayan ng UP Maguindanao del Norte bilang bahagi ng kampanya ng pulisya laban sa iligal na pagmamay-ari ng baril. Ibalita mo, Patrolwoman Judy Ann Alibo. Isinuko ng ilang residente ng Barangay Ganasi, UP ang 6 na loose firearms sa Joint Peace and Security Team bilang patunay ng kanilang suporta sa isinusulong na kapayapaan sa rehiyon. Nito lamang 5 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Joint Peace and Security Committee at ng JPST Operations Center ang isinagawang ceremonial turnover, kung saan formal na pinisenta ang mga ito sa PNP at AFP at isinailalim sa kustodiya ng 57 Infantry Battalion ang naturang mga armas para sa wastong disposisyon alinsunod sa Small Arms and Light Weapons Management Program. Mahalaga ang programang ito lalo na sa nalalapit na kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patuloy ang panawagan ng pamalaan sa mga mamamayan na voluntaryong isuko ang mga hindi lisensyadong armas bilang bahagi ng pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan ng sa ating mga mamamayan na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Arito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.